May panibagong reklamo ang inihain laban sa 18 nagpakilalang sundalo na mga dati umanong tauhan ni Zaldico at laban sa kasama nilang si Attorney Levito Baligod, kabilang dyan ang perjury at cyber libel na inihain ni Congresswoman Laila de Lima at isang pari. Tila tukoy na umano kung sino ang nasa likod nito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Magkasamang dumating sina Representative Laila de Lima at Father Flavie Villanueva sa Department of Justice. Nagsampa sila ng magkahiwalay na reklamong perjury laban sa 18 dating Marines na nagsabing nag-deliver sila ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno mula umano kay dating Representative Zaldico. Sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng mga dating sundalo, sinabi nilang inutusan sila ni Zaldico na mag-deliver ng mga maletang may lamang pera. Kabilang sa binanggit na nakatanggap umano ng pera, si Laila de Lima. Pero mariin niya itong itinanggi. Sa National Bureau of Investigation naman, nag-file ng cyber libel complaint sina de Lima at Father Flavie laban sa abogadong si Levito Baligod na kasama ng mga dating sundalo. Since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ako kasinungalingan. Nabanggit din sa affidavit na si Zaldico umano ang gumastos sa pagbisita ng mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas at isa umano sa pinuntahan nila ang Bahay Kalinga para makausap ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ang dahilan ng pagdulog sa DOJ ni Father Flavie. Ang ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing nung panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Sa tanong kung sino ang nasa likod ng mga umano'y dating Marines, sabi ni de Lima, To be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. Pero nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi umano niya kilala ang mga dating sundalo. Pero sa videong ito, tila tukoy na kung sino ang nasa likod nito. Itong tungkol sa 18 na ex-Marines na unang pinagmalaki nila Attorney Levy Baligod, ni Mike Defensor at ng mga DDS. At ito yung ini-insist o pinipilit ni Marcoleta na dapat daw ipatawag ni Senador Ping Lacson doon sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano? Ngayon, lumalabas, unti-unti nang nabubunyag kung anong totoo. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Ang isa dyan na lumitaw, yung 18, yung ano pala, yung 103, okay? 103 na mga 103 pala yan na kinaus na ano na ang kabuuang bilang pala ng security ni Zaldico ay 103. Tapos doon sa 18 na yon na nagsalita na present sa presscon, ang 8 doon hindi naman lahat yun kay Zaldico. Ibig sabihin hindi naka-assign kay Zaldico. Alam nyo kung kanino naka-assign? Ha? Alam nyo kung kanino naka-assign, mga kabunyog? Sabi ni Attorney Melvin Matibag, naka-assign sa kanya. Ay, wag niya na daw munang papangalanan yung kanya kung sino yon. Kasi personality daw yon. Alam nyo na anya yon. Ha? O, sino kaya yon? Kaya, ha? Malamang si Sara Duterte yon. Ano sa tingin nyo? Basta ang sinabi ni Attorney Melvin Matibag, director ng NBI, 8 doon sa 18 na yon ay hindi naman naka-assign kay Zaldico. Naka-assign sa kanya. Yun yung term na ginamit. May lumabas na din yung
parang tagahawi ni Sara Duterte, di ba? May pinicturan doon. Itong ano na ito, ex-Marines na ito, nandun sa naghahawi para kay Sara Duterte. So ngayon mga kabunyog, mga kababayan, ang totoo, yung plano para dyan sa ex-Marines na yan, yung original na plano, wala na. Hindi na nasunod. Hindi na nasunod. Palpak. Pumalpak na. Actually, dapat nakakabit yan ngayon sa itong first year na anniversary ng pagkaka-aresto kay Duterte at pagkaka-turnover sa ICC. Ngayon sana yan. Kabit-kabit yan eh. Tuloy-tuloy yan. I-present una yung 18 na yan na ex-Marines noong kainitan ng pagdinig ng ICC. Nag-press con si Atty. Baligod, nandun si Mike Defensor. Ang purpose nila doon, sirain ang kredibilidad ng ICC. Kasi pinalabas nilang bayad yung mga yan. Ang nagbayad yan si Trillanes. Yan yung unang ano dyan. Yan yung unang disenyo niyan. Kaya alam naman natin kung anong nangyari. Prinisent yan sa press con, sabay doon sa hearing sa ICC. Ang siniwalat nila dyan na parang pasabog, ang mga investigators ng ICC ay pumunta sa Pilipinas at in-entertain ni Trillanes at posibleng binigyan pa nga ng suhol kasi may $2 million daw na binigay ang mga tao ni Saldico kay Trillanes at para daw yan sa mga investigators ng ICC. Yan yung Pagkatapos noon, ito namang impeachment ni Sara, diyan sana gagamitin. Sinisiraan sana ng 18 na yan na ex-Marines yung impeachment ni Sara. Pinapalabas nila na yan si Leila de Lima, tumanggap yan ng mali-malitang pera. Kahit yung Makabayan Black, sila Franz Castro, tumanggap din yan. Kahit yung mga kongresista, sila Beatrix Luistro, tumanggap din yan. So ang plano talaga nila, sirain din yung kredibilidad ng impeachment ni Sara. Kaya nakikita nyo, ang disenyo talaga niyan, sirain yung kredibilidad ng ICC, sirain yung kredibilidad ng impeachment ni Sara. Paano? Pinapalabas nila na yung mga investigators ng ICC binayaran ni Trillanes. At yun namang mga kongresista na nagsusulong ng impeachment ni Sara, bayad din yan, mali-malitang pera ang natanggap niyan. Halimbawa, kasama na si Leila de Lima, Arlene Brosas, Franz Castro. Tapos, ang inaasahan nila dyan, ipapatawag yan ng Senado, Blue Ribbon Committee, papatawag sa Kamara, at pagkatapos niyan, iinit ang sitwasyon, makakaabot na hanggang ngayong araw, itong March 11. At itong March 11, first year na anniversary ni Duterte, sa pagkakakulong sa ICC, pagkakadala sa ICC, magiging mainit ang sitwasyon. Posible, ito na yung sinasabi nilang critical o political tipping point, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Yan yung design. Yan yung design. Talagang ang plano ng na yan, yung 18 na yan na ex-Marines, magamit sa ICC, sa impeachment ni Sara, itong first year na anniversary ng pagkaka-aresto kay Duterte. Kumbaga ang tao magagalit ng magagalit dahil ang isisiwalat nitong 18 na ex-Marines, yung pag-deliver nila ng mga pera na mali-maleta, umaabot daw ng 805 billion pesos. Yan yung disenyo niyan. Kaya lang hindi nasunod. Kumbaga yung script o yung plano, yung design hindi nasunod. Kaya nga galit na galit si Marcoleta. Kasi hindi naman pinatawag sa Senate Blue Ribbon. Ang plano sana niyan, ipapatawag sa Blue Ribbon, pagdating sa Blue Ribbon, doon nila kumbaga si Amy Marcos, sila Marcoleta, nila. Kumbaga gagamitin nila yung Blue Ribbon Committee na yon, yung hearing para palabasin ang kasinungalingan nitong mga ex-Marines na to. Ang problema, hindi naman inanggap ni Lacson. Sabi ni Lacson, hindi magpapagamit ang Blue Ribbon sa pagkakalat ng kasinungalingan. Ang Blue Ribbon Committee ay mag-iimbestiga para lumitaw ang katotohanan, hindi para kumalat ang kasinungalingan. Kaya galit si Marcoleta. Galit si Marcoleta kasi dapat nasunod yung script ng plano eh. 'Di ba? Yan yung kahit si Amy Marcos, nag-sponsor ng resolution na dapat yung 80 na yan ipatawag. Kumbaga, yung kanilang plano para dyan, siguro gumastos pa sila ng malaki dyan. Siguro gumastos pa sila ng malaki dyan. Sabi nga ng director ng NBI,
wala nang problemado na ang kabuhayan ng 80 na yan na ex-Marines. So ang nangyari diyan, dahil wala na silang trabaho, malamang tumanggap na yan ng pera. Mayroon ngang post si Mr. Philip Lostre, sabi ni Philip Lostre, dumugo. Ano ba 'yon? Dumugo daw si Manscarpio. Ang pinapalabas, ini-insinuate sino ba yan? Ni Philip Lostre, sumuka si Manscarpio ng 300 million sa operasyon ng Marines. 150 million kay Mike, defensor yan. 50 million kay Libby, Baligod. 5 million sa bawat isa sa 18 Marines. Ito, post ito ni Mr. Philip Lostre Jr. Hindi natin alam kung totoo to. Pero ang lumalabas, malaking operation ito. Kasi dapat nag-create ito ng sinasabi nga ni Boying Rimulya, critical, political tipping point. Yan yung hinahabol nila eh. Yan yung hinahabol nila, magkaroon ng political tipping point para mag-alsa ang military. Kaya lang wala eh, hindi nga nangyari. Hindi nangyari. Mga kabunyog, mga kababayan, parang kwitis. Dapat pasabog. Ang nangyari, kwitis. Ang nangyari, kwitis. Kaya dapat sana, ang ini-expect nila, itong first year na anniversary ng pagkaka-aresto kay Duterte, mainit na sana ang sitwasyon. Kasi dapat nakakreate na ng political tipping point itong mga ex-Marines na to. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, wala eh, hindi nangyari. Hindi nangyari yan. Waipik. Ang totoo, grabe ang tiwala nila dyan sa mga ex-Marines na yan, lalo na kay Atty. Libby Baligod. Yung retired general na DDS, bilib na bilib. Ang warning niya, sabi niya ganito, huwag kayong magtiwala, hindi pa tapos yan. Magaling yan si Atty. Libby Baligod, chess player yan. Baka pinapapasok lang kayo niyan kung sa parang pinapadama. May ganung post si ito, huwag kayong paloko sa mahinahong pananalita ni Atty. Libby Baligod. Isa siyang chess player. Umaapak kayo sa kanyang patibong. Babala ito ni retired Major General Romeo B. Pokis. Hindi daw dapat maliitin ang estilo ni Baligod sa pagharap sa mga legal na laban. Kumbaga, ang pinapalabas ni retired General Romeo Pokis, kung ngayon daw parang nakikita na nalalagay sa defensive si Baligod, hindi daw yan. Hindi daw yan. Chess player daw si Baligod. Mag-ingat kayo. Ang tinutukoy yung NBI, yung DOJ, yung ombudsman, saka yung mga nagkakaso daw kay Baligod. Sabi ni Romeo Pokis, yung leader ng mga retired na generals na pro Duterte, huwag ninyong maliitin si Atty. Libby Baligod. Kung sa tingin ninyo nalalagay siya sa defensive, hindi yan. Chess player yan. Anya, sabi ni mga kabunyog, mga kababayan. Chess player daw si Atty. Libby Baligod. Malay nyo, pinapapasok lang kayo niyan, parang pinapadama. Sa bandang huli, marirealize nyo na napapasok niya kayo sa trap ninyo. Anyway, abangan natin. Pero sa totoo lang, ang pinakamalaking pagkakamali dyan sa 80 na ex-Marines na yan, masyado ng exaggerated yung mga pinapalabas na alam nila. Yung laman ng kanilang sinumpaang salaysay, hindi na credible eh. Bakit? Imaginin mo si Leila de Lima daw tumanggap ng mali-malitang pera. Dun pa lang questionable na yun. Saka si Leila de Lima naging congresswoman nito na lang simula June 30, 2025. Kasi na-elect si Leila de Lima, mamamayang Liberal Party List, first nominee, nung May 2025. Ay ang pinag-uusapan dito na pag-deliver ng pera nitong mga ex-Marines na ito mula 2022 to 2025. Pero hindi yung 2025 na July. Kasi nandito pa si Saldico. Si Saldico nung July nandun na sa Amerika. Nagtatago na hanggang sa pumunta na ng Europe, sa Portugal. So ibig sabihin, paano nasabi nitong mga ex-Marines na si Leila de Lima
binigyan nila ng pera, mali-malita daw. Tapos nung bandang huli, nagbago. Hindi naman daw malita, paper bag lang. Paper bag lang daw. At saka, hindi daw nila dinala kay Laila de Lima. Si Laila de Lima daw ang pumunta dun sa townhouse. Kausap daw si Saldico at saka si Romualdez. Ay, nabago na. Kumbaga, inconsistent na yung mga sinasabi. Pabago-bago na. Ha? Mga kabunyog. Tapos ito pa, hindi naman daw nila nakita si Trillanes na nagdala ng pera ay nabinigyan ng pera ang ICC. Hindi naman daw. Dinala daw nila ang pera doon sa bahay ni Trillanes sa Antipolo. Nasa ano lang daw, paper bag. Hindi naman daw sa maleta. Ay, ano ba yan? Mga kabunyog, mga kababayan, wala na. Kaya, ang sinasabi ni retired General Pokis, wag kayong mag-isip na baka akala nyo, nalagay na si defensive si Attorney Levy Baligod. Hindi yan. Pinapadama lang kayo niyan, sabi ni Pokis. Chess player yan, magaling yan. Kaya wag kayong mag-isip na parang si Baligod ay naiisahan nyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kailangang ano lang to. Bakit malakas ang loob ni Laila de Lima na magkaso? Bakit malakas ang loob ni Laila de Lima? Kasi ano yan eh. Hindi naman talaga totoo eh. Ang laking kasinungalingan talaga eh. Bakit ang lakas ng loob ni Trillanes na magkaso? Nagkaso na si Trillanes, kinasuhan sila. Bakit? Ay dahil nga, hindi totoo, wala naman, ang laking kasinungalingan na si Trillanes nagbigay ng 2 million o may hawak na $2 million. Ang laking kasinungalingan. Tapos, ang iba pang mga nagkaso rin, si retired General Anyo, Eduardo Anyo. Sabi ni retired General Eduardo Anyo, ang tagal ko sa military. Hindi ako involved sa mga korupsyon na yan. Tapos sasabihin yun, tumanggap ako ng mali-malitang pera. Ganon din si Bucor, yung director ng Bucor, si Gregorio Katapang. Sabi niya, paano ako na-involved dyan? Yun ang problema dito sa mga ex-marines na to. Masyado ng exaggerated yung mga pinagsasabi. Siguro lang, kung ang kwento nila, nag-deliver sila kay Romualdez, nag-deliver sila kay Stella Kimbo, yung mga kongresistang malapit kay Romualdez, pwede pang paniwalaan. Pero yung binanggit mo na si Laila de Lima, binanggit mo na si Trillanes, tapos nagbigay daw ng dollar sa mga ICC, wala na, nasira na. Nasira na, wala nang kredibilidad. Kaya ano naman ang sinasabi ni retired Major General Pokis na mag-ingat kayo, huwag kayong pakatiwala. Akala nyo naiisahan nyo natatalo nyo na sa laban si Attorney Levy Baligod. Hindi, chess player daw niya yan. O sige, abangan natin. Abangan natin. Abangan natin kung ano ngang mangyayari. Pero ang malinaw dito, nai-expose. Sunod-sunod ang kaso, kaliwat kanan. At lahat yan, perjury, cyber libel. Bakit tambak ang kaso? Ay kasi, malakas ang loob ng mga nagkaso na sinungaling ito. Huhubaran namin ito. Sino ang mga nagkaso? Si Laila de Lima, si Trillanes, si retired General Eduardo Anyo, si Bucor Director General Gregorio Katapang. Yan yung yan yung sabi nila, hindi totoo yan. Kasinungalingan yan, huhubaran namin yan. Kaya yan mga kabunyog. Ngayon, ang dito, ang isa pang mga nangyayari ngayon, itong bagong direktor ng NBI, si Attorney Melvin Matibag, matindi. Matindi ito mga kabunyog. Ang ginawa ni Attorney Melvin Matibag, sinugpi na yung abogadong nagnotaryo. Yang nakikita nyo sa picture, Attorney Charlie Pascual, yan yung nagnotaryo. Pagkatapos, sinugpi na rin yung mga ex-marines, yung 18. Sinugpi na ni Attorney Melvin Matibag. At ngayon, may mga lumalabas na. May mga lumalabas ng inconsistencies. Halimbawa, isa sa mga inconsistencies ay 'di ba sinabi nung isa ba o ilan doon sa ex-marines? Tube ba 'yon? Tube yung isa. Sabi niya, kasama si Saldico,
nag-deliver daw sila ng mali-malitang pera papunta sa Ilocos, sa bahay yata ng presidente ni Marcos, ano? Nag-deliver daw. Inarkila daw nila yung air taxi. Air taxi. Kumbaga nag-arkila sila ng nag-charter sila ng eroplano, kinarga nila yung mga mali-malitang pera, nag-deliver sila. Ang magkasamaan niya ay yung si Chub ba yun? Chub at saka si Saldico. Ay ngayon ang lumalabas, kumuha sila ng certification sa air taxi, yung sinasabing chinarter na eroplano. Wala naman. Sabi ng air taxi, wala silang wala silang naging transaksyon na doon sa tawag doon, yung lag. Mayroon kasing lag yan. Nakalagay doon yung listahan, sino yung sumakay. Wala daw na mula 2022 to 2025 na magkasabay si Saldico at itong tube na to. Ay, ang problema, yung tube na yon, tube ba yon? Tama ba ako? Yung tube na yon, yan yung nagsabi na magkasama sila ni Saldico, papunta daw sila doon sa Ilocos. Nagrenta daw sila, nag-charter ng eroplano, yung sa air taxi. O kaya nga lang, sinubpina na ng NBI yung air taxi. Wala naman. Sabi ng air taxi, hindi, wala kaming ganyan, wala yan. Saka, wala daw sa kanilang parang yung lag ng mga yung flight lag, wala daw silang ganon na magkasabay si Saldico at saka yung kilalang yon. Kaya wala. Kumbaga, nabubunyag na ngayon na hindi totoo yung mga sinasabi nila. Pangalawa, inimbestigahan ng NBI yung palang 8, yung 8 doon sa 18, sabi ni Attorney Melvin Matibag, director ng NBI, umamin na daw yung 8 na hindi sila naka-assign kay Saldico. Ibig sabihin, siguro si Saldico ang nagbabayad. Pero ang assignment nila, kumbaga naka-detail sila, hindi kay Saldico, yung 8. Kanino? Naka-detail daw sa kanya. Yun ang term na ginamit ni Attorney Melvin Matibag, yung director ng NBI. Yung 8 ay naka-assign sa kanya. Sino yung sa kanya? Saka lang daw ninyo malalaman. Saka na lang ninyo malalaman kung sino yung sa kanya. Ngayon, maalala nyo, may kumakalat sa social media na may picture nung isa doon sa ex-Marines. May picture ng ex-Marines, yung kasama doon sa 18, tapos kasama doon sa humahawi, yung alam nyo yung mga lakad ni Sara Duterte na akala mo malapit sa tao, pero ang totoo pag pumupunta sa mga event, mas matindi pa sa presidente ang security, hinahawi yung dadaanan. Ngayon, doon sa mga humahawi na mga security niya, may ilan doon na kasama doon sa 18. Kaya posible ang sinasabing ito, ang sinasabing ito ay mga kabunyog. Yung sinasabi ni Attorney Melvin Matibag na yung 8 niya ay naka-assign sa kanya. Hindi niya pinangalanan yung sa kanya, ayaw niya munang pangalanan. Pero lumilitaw dito, yung sa kanya na sinasabi ay parang si Sara Duterte. Kasi natatawa siya eh. Sabi niya kilala ito. Tama kayo, Hawi Boys. Kasama dun sa Hawi Boys ni Sara. So kapag na-establish yan, kapag na-establish yung ganon, alam na. Ibig sabihin, nagkalitsi-litsi na nga. Tama po kayo. Nagkalitsi-litsi na. Kaya actually, iyan ang problema dyan sa 80 na yan na ex-Marines. Maaano talaga yan. Ma-i-expose siya ng todo. Ma-i-expose siya ng todo. Actually, yung mga pamilya nga daw, yung mga pamilya, nakikiusap na sa NBI. Kumbaga, handa nang mag-cooperate. May mga nagpaabot ng pamilya. Ito na. Nalaman na rin ng NBI na ang nag-recruit sa mga yan ay retired general. Hindi pa rin pinangalanan ng NBI pero batch 95 daw sa PMA. O yan. Medyo Medyo nakukumpleto na. At saka hindi lang daw yan 18, 103 yan. Ang nakadetail pala na mga security doon sa gated doon sa loob ng compound ni Saldico, grabe 103.
103 ang ano, kaya ang kinukumbinsi daw sana na magsabi ng nalalaman nila 103, ang pumayag lang yung 18. Yung 18. Pero yung 103 na yan na yung 103 anya na yan na security ni Saldico ay gumagampan ng iba-ibang mga trabaho. Ang nag-recruit niyan yung retired general, at yung retired general na yon ay batch 95 ng PMA. Batch 95, hindi pa pinangalanan ni Matibag. Anyway, sabi ni batch 75 ba? Ang alam ko batch 95 eh. So mga kabunyog, mga kababayan, ito? Lalabas na sa actually tumatawa si Attorney Melvin Matibag. Tumatawa siya habang nagkikwento siya. Marami na daw silang nalalaman. Pero saka na lang daw nila ilalabas. Pero lumalabas na ngayon, nakukumpirma na nila kung sino-sino ang nasa likod nitong 18 na ito na ex-Marines. Kaya yun din ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Huwag munang mag-decide na ipatawag yan. Kasi may mga nasa likod niyan. Kapag pinatawag mo yan sa Senate Blue Ribbon, magagamit nila yung Blue Ribbon para magkalat ng kasinungalingan. Magkikreate lang ng kaguluhan, ng confusion. Kasi may mga mapaniwala din yan. Kaya yan yung Pero anyway, tuloy-tuloy pa daw ang investigasyon ng NBI at sa susunod na mga araw, malalaman na ng taong bayan kung ano nga ang nasa likod niyan. Alam nyo, tama rin yung pagkakalagay kay Attorney Melvin Matibag sa NBI. Di ba sabi natin, ang rason bakit linagay si Melvin Matibag sa NBI? Kasi marami siyang nalalaman sa galaw ng mga Duterte. Kasi dati siyang miyembro ng gabinete ni Duterte. Dati siyang Secretary General ng PDP Laban. Tapos sabi niya, si Sara Duterte, bratinila yan. Tapos linagay ngayon sa NBI. Tingnan nyo. Kung yung dating NBI, mabait yun, magaling, si Attorney Magno. Kaya lang, pagka ganito ng mga operations, kailangan mabilis at saka alam mo ang galaw. Parang Boying Rimulya sa ombudsman. Okay, ombudsman si Boying Rimulya, ito naman si Matibag, NBI. Nagkukumplement. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, actually, ang linalaro talaga nila Attorney Matibag, yung director ng NBI, at saka ni Boying Rimulya, destabilisasyon yan. Yang lahat ng yan ay bahagi ng isang plano. Mag-create ng political tipping point para mag-alsa ang branch ng military, halimbawa Marines. Yan yung design talaga. Ngayon ang ginagawa ng NBI, iniimbestigahan, inaalam yung pasikot-sikot niya. Alam na alam niya ni Matibag kasi dati siyang DDS. Hindi lang simpleng cabinet secretary siya ni Duterte, Secretary General ng PDP Laban. Yan. At ngayon, nasa administrasyon na si Attorney Melvin Matibag. Kaya tingnan nyo ang output, yung resulta. Alam niya yung mga destabilisasyon na yan.